Hello, ang topic natin ngayon is for feedback and control systems, which is electrical network transfer functions, part 2. So kung hindi nyo pa napapanood yung part 1, ililink ko na lang sa description para ma-check nyo muna. Para meron na kayong idea or concept about sa i-discuss natin ngayon. Sa ating mga concepts na discuss natin, okay? So, maganda panoorin nyo muna. And then, nakapag-solve na rin tayo ng sample problems. Dun sa part 1, umabot tayo sa problem number 3. Okay, sige. Tuloy lang natin. Let's have problem number 4. So, repeat. Problem 1 using nodal analysis. So, kasi meron tayong na-solve sa part 1, yung problem number 1. Ito din, yung same circuit. Sige, kopyahin ko lang. So, ito yung series RLC circuit natin. So, hahanapin daw natin yung transfer function G of S given by B sub C of S over V of S. Okay? So, para madali, ang gagawin natin, di ba? Ang ginawa natin sa part 1, kinonvert natin into the impedance yung mga values ng elements. Okay? So, yung inductor, in terms of its impedance, in terms of S domain, di ba magiging LS? Okay? So, maganda na panood nyo yung part 1 para mas nagagets nyo. Tapos, yung sa capacitor, pag kinonvert natin to impedance, that's 1 over CS. Tapos yung resistor, retain nyo lang as is. And then even yung mga time domain voltages natin, gawin yung S domain. Okay, gagawin nyo lang capital V of S itong V of T. Tapos itong V sub C of T, gawin yung capital V sub C of S. Sa lahat dapat maging in terms of S domain. So sabi, hanapin daw yung transfer function, ratio nitong V sub C of S sa V of S yung input using nodal analysis. Kasi yung ginamit natin dun sa part 1, sa same problem, yung una kasi nag-DE tayo, di ba? Which is hindi siya advisable gamitin, masyadong tedious. Sa problem 1 yon. Sa problem 2, gumamit tayo ng KVL or pwede na rin nating sabihing mesh analysis, simple mesh analysis. Tapos, sa problem 3, voltage divider. And I think ito yung pinakamadali. So ngayon, try naman daw natin gamitan ng nodal analysis. So mahalaga, nare-recall nyo pa rin dito yung mga natutunan nyo sa circuits. Circuits 1 or circuits 2, yung mga different circuit analysis techniques. 'Di ba? Yung mesh analysis, nodal analysis, 'di ba? Yung mga simple voltage divider, current divider, pati yung mga network theorems, Thevenin's, Norton's, superposition, source transformation, etc. So, gagamitin nyo yan sa control systems ngayon. So, wag nyo kakalimutan yung mga natututunan nyo sa mga lower years nyo. Okay? So, paano ba mag-nodal analysis? So, let's say ito yung ating reference node. 'Di ba? Yung ground. Reference node. Or the 0 volt. Okay? So, assign tayo ng node. So, sige, ito. Ito na lang yung node na to, which is
node V, capital V sub C of S. Okay? Tapos itong node na to, dahil direkta siya connected kay positive polarity ng B of S, automatic it's B of S with respect to ground. So, in-assign ko tong node na to kasi hinahanap natin yung ratio ng V sub C of S sa B of S. Okay, kaya in-assign ko siya ng node, non-reference node, V sub C of S para madali nating makuha yung ratio. Okay, pag nag-nodal analysis. Then, mag-assign tayo ng direction ng currents. So, para dito sa branch na to, let's have arbitrary, kahit ano naman, di ba? So, let's say, papasok dito sa node V sub C of S. Let's name this as I of S. I sub 1 of S. Sige. Tapos, ito, yung current sa capacitor, let's name as I sub 2 of S. I sub 2 of S. Pababa. Sige, dito na lang. I sub 2 of S. Yan. So, pwede na tayong mag-KCL. Kapag nodal analysis, KCL, di ba? KCL at node V sub C of S. So, magsasummation tayo ng current entering equal summation of current leaving kapag nodal analysis. So, dito sa summation of current entering, ano yung pumapasok sa node V sub C of S? Diba si I sub 1 of S? So, siya lang. I sub 1 of S equals, ano naman yung leaving sa node V sub C of S? E di si I sub 2 of S, siya lang. So, we have equal to I sub 2 of S. And then, i-represent natin itong mga currents in terms of the node voltages. So, dito sa I sub 1 of S, ang formula, kung saan pumasok na node, higher potential, minus kung saan lumabas na node, lower potential, divided by sa dinaan ng impedance. So, bale, V sub S minus V sub C of S divided by series, yung inductor tsaka resistor. So, ang impedance is the sum, R tsaka LS, R plus LS. So, I sub 1 of S is B of S minus V sub C of S over R plus LS. V of S minus B sub C of S over R plus LS. Equal, ano naman yung I sub 2 of S? So, higher potential, pumasok siya sa B sub C of S na node, minus lower potential, lalabas siya sa ground, sa 0 volt. Then, divided by the impedance, 1 over CS. So, therefore, I sub 2 of S is V sub C of S minus 0 over 1 over CS. So, V sub C of S minus 0 over 1 over CS. Okay, so pwede rin tong isulat as V of S minus V sub C of S over R plus S equals. So, wala na tong minus 0. Bale, V sub C of S divided by 1 over CS. So, that's V sub C of S times the reciprocal ng 1 over CS, CS. Or CS times V sub C of S. Okay, so alisin lang natin yung denominator. Okay. So, i-cross multiply na lang natin dito. Bale, V of S minus V sub C of S is equal to CS V sub C of S times R plus LS. Okay. And then, pagsamahin natin yung may V sub C of S, bali itatranspose ko tong negative V sub C of S sa kanan. So, magiging V of S is equal to CS V sub C of S R plus LS plus B sub C of S. Tapos, pwede nyong i-factor out si V sub C of S. V sub C of S times the quantity. So, lagay nyo inside the bracket yung sum ng coefficients. So, we have CS times R
plus Ls, and then plus, so dito may coefficient siya na 1 plus 1. Okay? So, dahil hinahanap natin yung ratio transfer function na V of S over V sub C of S, V sub C of S over V of S, so i-cross multiply ko na lang si V of S dito, tapos i-cross multiply ko si eto, yung CS times R plus LS plus 1 sa denominator sa kaliwa. So, magiging 1 over CS R plus LS plus 1 is equal to V sub C of S over V of S. Or unahin natin yung ratio ng V sub C of S over V of S sa kaliwa equal to 1 over CS R plus LS plus 1. I-distribute nyo tong CS. So, 1 over CS times R, that's RCS, plus CS times LS, that's LCS squared, plus 1. Or, unahin nyo yung highest power nung S, so 1 over LCS squared, plus RCS, plus 1. So, same lang ba sa nakuha natin? Aning sagot natin doon sa problem 1? Okay, same lang, di ba? So, kahit ano namang circuit analysis technique ang gamitin nyo, dapat mag-aaray pa rin kayo sa same answer. So, tulad nito, ginamitan natin ng nodal analysis. So, same lang. So, kahit mag-mesh analysis kayo, mag-simple voltage divider, pwede. Okay, sige. Next problem. Problem number 5. Okay, how about given the network below, find the transfer function I sub 2 of S over V of S. So, ito naman yung circuit. Okay. So, eto, dalawang loop na tayo. So, given the network below, find the transfer function I sub 2 of S over V of S. So, yung I sub 2 of S, yung current dito sa second loop. Tapos, hahanapin daw natin yung ratio nung I sub 2 of S sa input. Okay? So, para madali, convert to S domain. In S domain, so papalitan natin yung mga impedances, papalitan natin yung mga values ng elements to their impedances. So, dito sa inductor, ano yung magiging impedance ng inductor? LS, right? So, gagawin natin siyang LS. Sa capacitor, C, ano yung magiging impedance? Gagawin natin 1 over CS. Tapos, dun sa mga resistor, wala, retain lang. Okay, huwag nyo nang babaguhin, R1, R2. And then, yung mga voltages and current, gagawin yung S-domain. Ilalaplace transform nyo rin. So, yung V of T, magiging capital V of S na siya.
etong I sub 1 of t, gawin yung capital I sub 1 of s. Tapos yung I sub 2 of t, gawin yung capital I sub 2 of s para naka-S domain lahat. Yan. So, anong magandang circuit analysis technique? Obviously, may mga mesh currents, so mesh analysis tayo. Tsaka kasi ang hinahanap is yung ratio ng I sub 2 of S sa V of S. So, using mesh analysis, so recall yung natutunan nyo sa circuits 1 huwag nyo kakalimutan yon. Kaya, mastering nyo yung circuits 1, circuits 2 para pagdating nyo ng control systems, madali na lang to sa inyo. So, paano ba yung pattern natin? Di ba kapag mesh analysis, meron tayong dalawang loops. So, ang gagawin natin, mag-KVL. Simulan natin mag-KVL sa mesh 1. Okay. So, summation of voltage is equal to 0. So, dahil pa clockwise yung inassign natin, ang convention kapag pumapasok tayo sa mga voltage sources, or kapag dinadaanan natin yung voltage sources, kung saang polarity pumasok. So, pa-clockwise tayo, papasok tayo sa negative polarity ng V of S, we will use negative V of S. And then, ganito yung pattern pag mesh analysis. So, para sa mesh 1, i-add nyo yung mga impedances. So, di ba, we have R1 plus LS. R1 plus LS, and then multiply nyo sa current sa mesh 1. I sub 1 of S. Ang magiging sign ng voltage na to is positive. And then, ima-minus nyo yung voltage across the common element sa mesh 1 at mesh 2 due to the other mesh current sa kabilang loop. Diba si LS? Common siya sa mesh 1 tsaka sa mesh 2. So, we will have minus LS times yung current naman sa mesh 2, yung I sub 2 of S. So, ganun lang yung pattern sa mesh analysis. And then, equal to 0 nyo na. Or, ayusin lang natin, sige, i-transpose natin tong negative V of S sa kanan, magiging R1 plus LS times I sub 1 of S minus LS times I sub 2 of S is equal to positive V of S. So, equation 1. So, ilan bang equation ang bubuuin natin? Dalawa. Kasi may dalawa tayong meshes. So, after mag-KVL sa mesh 1, sa mesh 2 naman, KVL at mesh 2. So, summation of voltage is equal to 0. So, wala tayong voltage dito sa sa mesh 2. Proceed agad tayo sa wala tayong voltage source sa mesh 2. So, proceed tayo agad sa mga voltages across the elements. So, this time, i-sum up nyo naman yung mga impedances sa mesh 2. Tatlo. Si LS, si R2, tsaka si 1 over CS. So, add nyo. So, we have LS plus R2 plus LS plus R2 plus 1 over CS, right? I-multiply nyo sa mesh current I2 kasi nagke-KVL ngayon tayo sa mesh 2. Tapos, ang sign niya positive. Yung voltage is positive. And then, ima-minus nyo uli yung voltage across that common element sa mesh 1 and mesh 2 due to the other mesh current dun sa mesh 1, yung I1. Diba si LS ngayon, yung common? So, minus LS uli, then times the mesh current I1 of S. Okay? Equal to 0. Or unahin natin to para in chronological order. So, unahin natin yung I sub 1 of S negative LS times I sub 1 of S, then plus, ito. So, unahin ko tong 1 over CS plus R2
plus LS times I sub 2 of S, 0. Ito na yung equation 2. So, after nyong makreate yung dalawang KVL equations, pagsamahin natin. Equation 1, equation 2. So, pwede nyo ngayon tong isolve simultaneously for I1 of S and I sub 2 of S. So, depende na sa inyo. Kayo na bahala. Pwede kayong mag-algebraic manipulation, elimination substitution method, or pinaka talagang general process is pwede kayong mag-Cramer's rule. Convert nyo to into matrix. In matrix form, so meron tayong coefficient matrix. Yung mga coefficients ng I1 of S, I2 of S sa equation 1 and 2. So sa equation 1, coefficients is R1 plus LS. Sa I2, coefficient is negative LS. Right? Then, sa equation 2, coefficient ng I1 of S, negative LS. Dito sa I2, coefficient is 1 over CS plus R2 plus LS. Then, times yung mga unknown, si I1 of S, tsaka si I2 of S. Diba? Sila yung dalawang unknown. Then, equal to the values ng mga right side. Okay? We have sa equation 1, V of S. Sa equation 2, 0. Yan. So, di ba ang gusto nating ma-solve yung ratio ng ratio ni I sub 2 of S sa V of S. So, what if ang isolve natin dito using Cramer's rule is yung I sub 2 of S. Using Cramer's rule, bale yung I sub 2 of S is equal to, so yung denominator is the determinant ng coefficient matrix. Ito, di ba ito yung coefficient matrix? Yan. Yung numerator, sige, copy nyo yung denominator. Okay, pero papalitan nyo yung column 1 kasi it corresponds sa mga coefficients ng, yung column 2 pala papalitan natin kasi hinahanap natin si I2. Papalitan nyo yung column 2 netong column vector natin sa right side, yung mga values nung nasa right side ng mga equations kasi kino-consider natin yung mga coefficients nung I2 which is under the column 2. So, iba, ganun yung Cramer's rule. So, papalitan natin to ng entry V of S, 0. Ayan. Tapos, isolve nyo. Madali lang namang mag-solve ng 2 by 2 matrix determinant, right? Recall, paano mag-solve ng 2 by 2? A, determinant ng A, B, C, D is product nito, AD minus product nito. Okay? So, therefore, we will have, so sa numerator, sige, ito muna yung numerator. Determinant ng numerator. Ito, madali lang to, may 0 eh. Okay, product nito, 0
times R1 plus LS, kaso 0 nga yung minultiply mo, so mazi-0 lang siya, di ba? And then minus the product nito. So, negative LS times V of S. So, 0 minus negative LS V of S, magiging positive LS V of S. So, ito yung determinant ng numerator. Yung determinant ng denominator, ay mali. Ito pala. Ito yung denominator. Copy. Okay. Product nito, so R1 plus LS times 1 over CS plus R2 plus LS, then minus product nito, so negative LS times negative LS. Sige, so i-expand natin. Okay? Bale, ito muna, multiply ko. So, R1 times 1 over CS, R1 over CS, R1 times R2, R1, R2, R1 times LS, R1 LS, tapos ito naman, yung LS distribute, LS times 1 over CS, so cancel yung S, L over C, right? Plus LS times R2, LR2S, right? Tapos LS times LS, L squared, S squared. And then minus negative LS times negative LS. So magiging positive to, kaso may negative, negative, LS times LS, L squared, S squared. So simplify, ito pwedeng cancelin si L squared, S squared, oh. Tapos yung may mga similar terms, yung S, pwede, right? Ito, dalawang S. Okay, so we have itong R1 over CS, wala siyang common. Tapos, itong R1, R2, wala rin, copy lang. Ito ring, L over C, walang common, copy lang. Tapos, itong ang i-combine natin, pwede. Kasi para silang S term. So, S, factor out the S, and then, add nyo yung coefficient, R1L, LR2. Or, unahin ko na lang yung R1. R1L, yung R, plus R2L. Okay? Or, kapag may denominator kasi tayo na CS, di ba? Gawin nating single fraction. So, ano yung LCD ng CS sa C? CS, right? So, LCD natin is CS. So, ito over 1 to, ito over 1. So, CS divided by CS, 1, right? Times R1, R1. Plus, CS divided by 1, CS, times R1, R2, R1, R2, CS. Plus, CS divided by C, S, times L, LS. Plus, CS divided by 1, CS. Okay, times R1L plus R2LS, bale, R1L plus R2L S times CS, bale, lagyan nyo ng C, CS squared. Okay, so ito yung determinant ng denominator. So, kapag pinagsama na natin yung ratio, bale, I sub 2 of S, diba, I sub 2 of S, ito, I sub 2 of S. So, anong value nitong numerator? Yung determinant is LS V of S.
Ano yung determinant ng denominator? Ito. Copy ko na lang. All over to. CS squared. Yan. Tapos, i-reciprocal natin to kasi we're dividing LSB of S divided by this. So, mangyayari, pupunta to sa taas, tapos retain to sa baba. Right? Magiging LS V of S over 1 times the reciprocal nito, CS, over, ito yung R1 plus R1 R2 CS plus LS plus R1L plus R2L CS squared. Okay, so magiging LS times CS V of S LCS squared V of S divided by 1 times ito pa rin yung, sige, unahin na natin yung yung second power nung S, bale R1L plus R2L CS squared, and then plus yung S. Actually, pwede pa pala to, no? Hindi ko nakita. Pwede pang i-combine yung S na to, dalawa. So, factor out natin yung S. Tapos, add R1, R2C plus L. Yan. R1, R2C plus L, quantity times S. Kasi similar pa sila. Hindi ko nakita kanina. Then, plus yung constant term, R1. Equal to I sub 2 of S. Yan. E di, i-cross multiply na lang natin tong V of S dito sa denominator sa kaliwa para makuha na natin yung transfer function I sub 2 of S over V of S equal, so magiging LCS squared na lang over the denominator. So, i-factor out ko dito. Pwede ko rin i-factor out dito si L kung gusto nyo. So, magiging R1 plus R2 times factor out ko yung L times CS squared plus R1 R2C plus L S plus R1. So, this is the transfer function. Okay, pag dinrawing nyo yung block diagram nito, bale, meron kayong transfer function. Yan. Ito yung equation. LCS squared over R1 plus R2 times LCS squared plus R1 R2C plus LS plus R1. Tapos meron kayong input. Ang input nyo yung V of S. Tapos yung output, yung I2 of S. Okay. Ito yung block diagram ng transfer function. Okay, sige, isa pa. Problem number ano na to? Number 5.
Sige, 6. Problem number 6. So, same pa rin. Same pa rin circuit, pero iba yung hahanapan natin ng transfer function. Iba yung natin, ratio. Ito. So, same pa rin yung circuit. Pero, this time, ang hahanapin nating transfer function is V sub C of S. Ito yun. Yung V sub C of T. Yung voltage across the capacitor. Alisin na natin yan. Okay. So, transform uli natin into S-domain. Okay? In S-domain, hanapin nyo yung impedances ng mga elements, yung particularly yung inductor. So, magiging LS na siya, right? So, gagawin nyo na siyang LS. Tapos, etong capacitor, impedance niya, 1 over CS. Tapos retain lang ulit yung R1, R2. Tapos itong mga voltages gawin yung S-domain. Kuha nyo rin yung Laplace, magiging yung V of T, capital V of S. Tapos yung V sub C of T, magiging capital V sub C of S. Okay, so dahil ang ratio hinahanap is V sub C of S over V of S, try naman nating mag-nodal analysis. Okay? So, using nodal analysis, so ito yung ground, assign natin as reference node or the 0 volt. Tapos ito yung non-reference node natin, which is let's say V sub L of S. O, kasi voltage across the inductor. Yan. Bale, assign tayo ng direction ng current. So, dito sa R1, sige, pa ganyan, pa kanan. Let's name I sub 1 of S. Dito sa inductor, pababa, let's name I sub L of S. And then dito sa branch na to, let's say pababa, I sub 2 of S. So ito, non-reference node din to, pero directa connected siya sa positive polarity ng V of S with respect to ground. So automatic B of S na yan. So mag-KCL tayo at node V sub L of S. So summation of current entering equals summation of current leaving. So ano-ano yung mga entering sa V sub L of S? Ito lang, si I sub 1 of S, right? Equal, ano yung summation of current leaving? Dalawa. Si I sub L of S, saka si I sub 2 of S. Plus I sub 2 of S. Tapos, i-represent natin in terms of the node voltages. So, si I sub 1 of S, again, higher potential niya, pumasok siya sa node V of S, minus lower potential lalabas sa V sub L of S divided by the impedance R1. So, I sub 1 of S is B of S minus V sub L of S over R1. Okay. Equal I sub L of S. So, higher potential V sub L of S pumasok minus lower potential lumabas sa ground 0 volt divided by the impedance LS. So, I sub L of S is V sub L of S minus 0 divided by LS. V sub L of S minus 0 over LS. Or kahit wag nyo nang isulat yung 0. V sub L of S na lang. Plus, I sub 2 of S naman.
So, higher potential niya, pag ganito yung direction ng current, V sub L of S minus lower potential, 0 volt, yung ground. Then, divided by sa dinaan ng impedance, series tong R2 sa 1 over CS. So, I sub 2 of S is V sub L of S minus 0 over R2 plus 1 over CS. So, V sub L of S minus 0 over R2 plus 1 over CS. Or wag nyo nang isulat itong minus 0. Sige, so pwede kong gawin, distribute ko tong R1. Bale, V of S over R1 minus V sub L of S over R1. And then equal to V sub L of S over LS plus, ito simplify ko siya, i-multiply ko to both numerator and denominator by, kasi complex fraction CS over CS. Okay? Para mawala tong complex fraction. So, V sub L of S times CS or CS V sub L of S, and then distribute R2 times CS plus 1 over CS times CS cancel 1. Okay? I-transpose ko tong negative V sub L of S over R1 sa kanan para makombine lahat ng may mga V sub L of S. So, V of S over R1 is equal to V sub L of S over LS plus CS V sub L of S over R2 CS plus 1. And then, magiging positive na tong V sub L over S over R1. Transpose sa kanan. So, V of S over R1, bale, i-factor out natin si V sub L of S, right? So, V sub L of S, factor. Tapos, i-add nyo yung mga coefficients. So, ito, 1 over LS. Ito, bale, CS over R2 CS plus 1 and then plus 1 over R1. Okay? Pwede nyo ngayong hanapin yung transfer function V of S over LS. Cross-multiply nyo si B sub, si B sub L of S dito sa denominator. Tapos i-cross-multiply nyo si R1 sa numerator sa kanan. Bale, V of S over V sub L of S equals, cross-multiply si R1 times, the quantity 1 over LS plus CS over R2 CS plus 1 over R1. Okay? Distribute natin si R1, magiging R1 over LS plus R1 CS over R2 CS plus 1 plus ito makakancel. R1 over R1, 1 na lang. Ito yung transfer function yung ratio, hindi siya transfer function, yung ratio ng V of S sa V sub L of S. Okay? Pero ano ba yung hinahanap natin? Yung ratio ng V sub C of S sa V of S. 'Di ba? Hindi V sub L ang kailangan natin, V sub C of S. Bale, gamit tayo ng voltage divider dito. Dito sa node na to. Dito sa branch na yan. Kasi naka-series, 'di ba, we have yan. Ito si R2, ito si 1 over CS, ito si plus minus V sub C of S. Tapos yung voltage across this series is yung V sub L of S. Okay? Yung node na to yon, yung V sub L of S.
So, by voltage divider, kasi naka-series ito, makukuha natin yung voltage across the capacitor, yung V sub C of S equal to what? Yung impedance niya, 1 over CS, then over the sum, bale, 1 over CS plus R2, then multiplied by yung pinaka-supplied voltage dito sa series R2 and 1 over CS, yung V sub L of S. Diba? So, therefore, kapag sinolve natin ngayon, etong V sub L of S, simplify natin pala para, kasi complex fraction ito eh. I-multiply ko muna by CS, both numerator and denominator, para hindi siya complex. Yan. Multiply, bale 1 over CS times CS cancel 1, over 1 over CS times CS cancel 1, plus R2 times CS, R2CS. So, equivalent ito sa 1 over 1 plus R2CS. So, hindi na siya complex fraction. Times VL of S, equal yan sa V sub C of S. Therefore, pag sinolve natin si V sub L of S, cross-multiply nyo na lang tong 1 plus R2CS dito sa kaliwa. So, magiging 1 plus R2CS times V sub C of S is equal to V sub L of S. Yan. So, ano na ba yung transfer function, or ano na ba yung ratio nakuha natin kanina? Ito, di ba? Okay, substitute natin itong V sub L of S in terms of dito. So, magiging V of S over, itong V sub L of S is 1 plus R2 CS times V sub C of S na siya. Tas equal to R1 over LS plus R1 CS over R2 CS plus 1 plus 1. Ito, i-cross multiply na lang natin dito. So, magiging V of S over V sub C of S is equal to quantity 1 plus R2 CS times, sige, copy ko na lang tong buong expression na to. Yan. Distribute natin to. So, magiging R1 plus R1 times 1 plus R2 CS over LS plus dito, makakancel natin to. 1 plus R2 CS plus 1. So, ang matitira is R1 CS. Okay, R1 CS plus times 1 nyo to, yung 1 plus R2 CS, yun pa rin. 1 plus R2 CS. Yan. Combine natin as a single fraction. Bale, ang LCD is, kasi may mga over 1 to, LS, 1 and 1, ang LCD is LS. Okay, so LS divided by LS, 1, times the numerator, R1 times quantity 1 plus R2 CS. Plus, so LS divided by 1, LS, times R1 CS, bale R1 LC
S squared. Okay. Plus LS divided by 1, LS times 1 plus R2CS, bale 1 plus R2CS times LS. Okay, and then distribute natin to, bale R1 times 1, R1, R1 times R2CS, R1, R2CS, tapos ito R1 LCS squared, plus distribute din tong LS, 1 times LS, LS, plus R2CS times LS. Okay, bale, LC R2 S squared. Okay, divided by LS. Okay, combine natin similar terms. Yung S squared. Okay. S squared times, eto yung R1LS, add natin yung coefficient, R1LC plus LCR2, sige, R2LC na lang. And then, yung S combine, factor out the S, add yung coefficient, ano yun, R1, R2C plus L. Tapos, yung constant, si R1, then over LS. Ito yung ratio ng V of S over V sub C of S. Pero yung transfer function na hinahanap is yung baliktad, di ba? Yung reciprocal. V sub C of S over V of S. Re-reciprocal na lang natin. Okay, reciprocal nyo to, bale V sub C of S over V of S, kasi baliktad eh, equal to the reciprocal din nito. Reciprocal nito, magiging LS yung numerator. Okay, and then divided by, ito yung magiging denominator. So, factor ko na lang dito si LC. So, tapos magiging R1 plus R2 times LC S squared. Plus, so ito, copy nyo na lang, R1, R2, C plus LS, then plus R1. So, ito yung transfer function. Ratio ng V sub C of S over V of S. Okay, so nakasolve din tayo ng 6 problems. Thank you, Quaz, for the gift. Ice cream, yan. Sige, tuloy na lang natin. Let's have more problems. Let's solve more problems. Part 3 pa tayo dito sa same topic. So, ang topic natin is electrical network transfer functions. So, follow nyo lang ako dito sa ating account para mananotify pag may video tutorial tayo next time, and mag-subscribe lang din kayo sa ating YouTube channel, Engineered Math. Lilink ko na lang sa description yung mga past video tutorials natin, pati yung pinaka-playlist netong feedback and control system para mapanood nyo lahat ng mga video tutorials ko simula sa unang lesson hanggang sa last lesson para sa feedback and control system. Para meron kayong gawing guide na rin na video tutorial playlist from our YouTube channel sa buong subject nyo na feedback and control system. So, good luck sa mga magte-take or nagte-take nitong subject. Kaya nyo yan, aral lang mabuti, and solve lang ng maraming problems, practice, and panoorin nyo lahat ng mga video tutorials ko sa YouTube. Sige, see you on my next video tutorial. God bless everyone. Bye-bye.